Espiritu Santo. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami hatid sa tukso, kundi adyang po kami sa lahat ng masama. Amen. At bilang lumikha, patnubayan niyo po ang lahat at bawat isa. Di lamang po kami nakikinig at makipag-ulayaw sa iyo, kundi lahat po ng iyong nilalang ay makabalik po kami sa iyong harapan. Amen. Para naman ang Espiritu Santo. Amen. Ayan na, Alika. Pagpupugay sa lahat at bawat isang kabuuan. Sumay niyo ang kapayapaan, sumay niyo ang banal na liwanag at banal na pag-ibig niyang poong nagpapahal ay laging magnunaw sa inyong kabuuan, magpasawalan. Aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay, ang iyong tungkulin at gampanin ay dapat niyong ihahatid sa lahat at bawat isa. Nang sa gayon ng mga kapatid na naghahanap ng masarap na tinapay na walang lebadura, ay mahetid niyo sa kanila ang biyayang ito. Wika sa inyo ng napilang lumutay, mga aking anak, mga aking kapatid. Maging kalarawang kayo sa inyong gawain tungkulin. Maging magaang ang kanilang tatahakin sa mga pagpapalang ipinagkaloob ninyo. Kayo ang bubong, kayo ang tukod, kayo ang kulay, kayo ang damit, tubig at makakain. Laging itong pinahatid sa inyo aking mga kapatid na mag-anak. Kaya winiwika ito sa inyong sa kalagitnaan. Sa kadahilanan, kailangan niyong isakatuparan ang mabuting balita ng walang labadura. Mabuting balita na magbibigay ng kalakasan at kaligtasan sa lahat at bawat isang kabuuan. Maging kalarawan kayo ng dakilang lumikha sa lahat ng sandali ng inyong pamumuhay, upang ang inyong mga binhi na inyong ipagkakaloob sa lahat at bawat isa'y magkaroon ng kapakinabangan. Magkaroon ng bunga at kaluwanan ang lahat at bawat isang pagkakanila. Oo, winiwika ninyo na tila bagay hindi sumasapat ang inyong ipinagkakaloob na pagkain sa kanila. Nawiwika ninyo, tila bagay hindi ito tumatalab sa aking pinagkakalooban. Parang wala akong nakikitang pagbabago sa aking hinahayagan. Yun ang inyong pagkakaakala. Yun ang inyong pagkakaunawa, pagkakaintindi. Ngunit, katulad ng isang langgam o guyam, na pag kayo'y kinagat, hanggang saan ang katin nito at hatid. Ganon din ang iyong binibigay sa inyong mga kapatid. Kapag binagkaloob niyo ang tinapay na walang labadura, hanggang sa kanyang kalingkingan ay nararamdaman niya ang biyayang ito. Doon ay matitighaw ang kanyang pagkauhaw sa salita ng pagmamahal. Doon niya tatahakin ang landas ng biyayang inyong pinagkaloob. Ang landas ng inyong yapak patungo sa paggawa ng kabutihan. Oo, wikain din muli ninyo na ang inyong mga kapatid na inyong pinagkalooban
Minsan ay makikipag-ugnayan sa inyo, minsan naman ay hindi. Kalimitan at kadalasan, kayo'y kanilang tinutuligsa. Kayo'y kanilang inuupasala at kung anong mga bagay na binibitawan nila na hindi maganda sa inyo. Alam niyo ba ang kadahilanan niyan? Wikain ko nga sa inyo na ito'y marahil ay kataasan, kapalaluan, o hindi pagtanggap sa biyayang kanyang natanggap. Sa kadahilanan siya ay nagkakaroon ng pagkaligalig. Nagkakaroon siya ng pagkatakot sa inyo. Bakit ko ito nawika? Sapagkat sa sandaling ipinagkakaloob niyo ang tinapay na walang lebaduray, nagkakaroon siya ng pagkatakot. Nagkakaroon siya ng pagkaligalig na tila bagay ayaw kanyang makita at marinig ang iyong wika. Sapagkat nasundot ninyo ang kanyang konsensya o unang pintinging ipinagkaloob ng Ama. Nagkaroon siya ng pagkatakot na di niya maunawaan kung bakit. Nagkaroon siya ng alalahanin na di rin niya maunawaan kung bakit. Sapagkat ang wika sa inyo ng Ama, ako'y kumakatok sa bawat pintuan. Pagbuksan niyo ako at papasukin sa inyong tahanan. Ganon din ang inyong ginawa. Kayo'y kumatok sa kanilang pintuan. Kung di man kayo pinapasok at inanyayahan na kayo'y makiniig sa kanila. Sa dahilan ang pagkatakot ay naroon. Di nila matanggap na ang payo na ipinagkakaloob ninyo sa kanila ay siyang nagiging pagkaagam-agam o pagkatakot sa kanilang paglalakbay. Ngunit kung mumuniin ng kanilang kabuuan ang inyong hinatid na tinapay na walang lebadura, siya pala ang magiging liwanag at tukod sa kanyang paglalakbay. Siya pala ang mensahero na nagbigay ng paliwanag sa aking kabuuan. Siya pala ang tinawag ng Pong May Kapal upang hatiran ako ng tinapay na walang lebadura, na siyang magbubuhay sa aking katauhan, na muli akong magbalik loob, na alisin ko ang hibo ng laman na pumulupot agis sa aking katauhan. Siya pala ang dapat mong sundan patungo sa aking pagbabago at paggawa ng kabutihan. Ito'y hinahatid ko sa inyo, aking mga kapatid na mag-aaral. Sa kadahilanan ng iyong mga kapatid na naliligaw ng landasin, at ang hangarin nila ay ang pangkalupaang to at ang hibo ng laman, ang kanilang iniibig at ninanais. Ang hibo ng lamang ito ang siyang nananaig sa kanilang katauhan. Di nila maiwan at di nila mababa ang yaman na kanilang kip-kip-kip-kip. Di bali nang sila'y marapa sa kanilang paglalakbay, huwag lang mabitawan ang kanilang mga bitbitin. Ngunit pagdating ng panahon, sabi nga sa inyo, na ang sino mang ayaw makinig at makipagniig sa Poong May Kapal ay may hiwan sa gitna ng Hades. Doon sila'y magkakaroon ng mabigat na pagpipingkian sa kanilang paghamon sa panibagong bukas. Doon nila maalala na mayroong palang kumatok sa aking pintuan at di ko to binigyan ng kahalagahan. Papaano kaya ako muling makakabalik sa landas na iyon? Paano ko kaya marinig muli ang katok ng pintuan ng aking kabuuan?
Paano ko kaya makikita ang landas ng aking paghahakin? Kung magkagayon aking mga kapatid na mag-aaral, pagsikapin ninyo na ang inyong gampanin at tungkulin ay mahayag sa lahat at bawat isa. May pagkaloob nyo ito sa lahat at bawat isang kabuuan. Nang sa gayon walang maiwan sa gitna ng Hades. At ang lahat ay makabalik sa poong may kapal, na may ngiti sa kanilang mga labi, kagalakan sa kanilang kabuuan, patungo sa landas ng buhay ng kabanalan, patungo sa Ama. Kaya ito nauwi ka sa inyo aking mga kapatid na mag-aaral. Ang iyong mga kapatid na wika nga sa inyo ay ayaw bitawan ng kanilang mga bitbitin at daladalahin. Ay tunay ngang naghahari sa kapatagan ng lupa. Tunay nga na ang hibon ng lamunian ay nananaig sa kapatagan ng lupa. At kayo, na aking mga kapatid na mag-aaral, kayo ang puputol ng tanikalang yan. Kayo ang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan at kapayapaan. Sapagkat sila man ay naghahangad ng kapanatagan at kapayapaan. Ngunit di nila ito mabatid at malaman kung ano ang mga bagay na ito. Di nila maapuhap ang kasagutan sa mga bagay na iyan. At ipagpatuloy niyo muli ang pagkatok sa kanilang mga pintuan upang makilala nila kung sino ang kumakatok sa pintuan niyan. Sa pamamagitan ng iyong kabuuan na kayo'y maghahatid ng mabuting balita at ang Ama at ang Anak ay tutungo sa loob ng kanilang sambahayan at kayo ay magbibigay ng papugay at pasalamat sa dakilang lumikha na ang inyong mga kapatid na inyong giniyahan at ginabayan ay makarating sa kanilang patutunguhan sa harap ng poong may kapal. Aking mga kapatid na nag-aaral sa paaralan ng buhay, muli kong kinakatok ang bawat isa. Ang tungkulin at gampanin ng inyong kabuuan ay inyong ihayag na wala kayong tinititigan at tinitingnan. Na wala kayong kinakanlungan, kundi lahat ay tama at panatag niyong ihahayag ang mabuting balitang ito ng kaligtasan ng bawat isang kabuuan. Kayo din na aking mga kapatid na nag-aaral, sadya nga ang inyong kabuuan ay dumaraan sa mga pagsasanay. Di ba ninyo nakita at natatanawan na bawat pagsisikap sa inyong pakikihamon sa mga pag-aaral ay meron kayong natutunan, meron kayong naaralan, meron kayong natanggap. At yan ang binhi ng kabanalan ng banal na pag-ibig ng Ama na inyong niyapos at inyong hinayag sa inyong kapwa-tao. Ang kaguluhan sa dako paroon ay patuloy ninyong bigyan ng pananglaw. Bigyan niyo sila ng balabal upang ang kanilang kagalumihanan at paghahanap kung ano ba ang mahalagang ginto o yaman na kanilang hinahanap. Kung paano nila ito matatagpuan, kayo ang tatanglaw at magbibigay balabal sa kanila upang maramdaman ng kanilang kalagayan na ang yamang pangkalupuan ay dito lamang sa lupa at ang yamang pangkaharian sa alang kalangitan ay maghahari sa buong sangsilipon magpasawalang hanggan. Aking mga kapatid na mag-aaral, muli kong wiwikain sa inyo, humayo ang inyong mga kabuuan at pahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Huwag kayong
magkaroon ng pag-andap o pag-alala sa inyong hatiran. Winika ko sa inyo na ang kanilang kabuuan ay nagkakaroon ng pagkatakot sa sandaling maulinigan muli ang tinig na walang tinig na inyong hinahatid sa kanila. At ang pagkagupo ng kanilang sambahayan na ginawa nila ang hibon ng laman ay mapapalis ito sa pamagitan ng inyong pagbibigay ng mabuting balita ng walang labadura mula ngayon at magpasawalan. Ang digmaan sa dako paraon ay patuloy na naghahari. Kayo muli ay magiging tanglaw sa kanilang kabuuan. Magiging balabal ang inyong pananampalataya at paglulukob sa kanila ng banal na pag-ibig upang ang kapanatagan, ang pagkakasundo at pagkakaunawaan ay maghari sa kanilang kabuuan magpasuan. Ang tinapay na walang labadura ay katatagpuan nyo sa banal na kasulatan. Sa ngalan ng dakilang lumikha, sa ngalan ng dakilang anak, at sa ngalan ng banal na Espiritu Santo ng katotohanan, Ama o dakilang lumikha, ang tinapay na walang labadura ay yung pahayag sa ating mga kapatid mula ngayon at magpasawalang hanggan. Ama o dakilang lumikha, muli kong isinasamo sa iyo ang tinapay na walang labadura. Magpasawalang hanggan. Amen. 4 na talata. Pakilapit po, maigi. Sa Isayas po. Isayas, ano po? Isayas, at ano ba po yan? 13 or 14? Yung page po, para po madali. 743. 4 na talata. Anong chapter? Lalabas po 13 eh, 19, 20, 21, 22. 9, Tama 13, din siya? 21 hanggang Uy! Pagpapalanan kung may kapalay sa inyo, ako ay muling babalik. 13. 19 to 22. Lydia, chapter 13, 19 to 19 to 23, 19, 22 po. mawawala na. Isayas 13, 19 hanggang 22 po. Wala. Saya. Isayas 13, 19, 20. Sahin ko na po, guys, ang mga babalalaban sa Babylonia. Sa 19 po, ang Babylonia, pinakamarilag sa mga kaharian. Ang hiyas at dangal ng mga Kaldeon. Ibabaksak siya tulad ng Sodoma at Gomora. Sa 20 po. Kailan walang nang titira doon. Wala nang Arabe na magtatayo roon ng tolda. Wala nang pastol na mag-aalaga roon ng Hindi ko makita. Sa 21 po, mga hayop ang mananahan doon. Titirhan ng mga kuwago ang kanyang mga bahay. Pagtataguan ng mga asbestos at maglulundagan doon ang mga ilap ng kambing. Sa 22 po, aatungal ang mga hyena sa kanyang mga tore at aalulong ang mga asong gubat sa kanyang mga palasyo. Nalalapit na ang wakas ng Babylonia. Hindi na siya tatag.
Ah, sino po magbibigay ng tinapay sa kalagitnaan? Maaari bang mag-share si ah Love? Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na dakilang Ama, dakilang Anak at dakilang Banal na Espiritu. Ganoon din po sa mahal na Ina Birheng Maria. Sa akin pong pagkakaunawa sa binababong tinapay na wala pong lebadura, pinaparating po ng dakilang lumikha na ang lahat po ng hindi na po magtatagal po yung mga pong yung mga gumagawa yung pong mga tagupong na magagawa po ng kasalanan, yung katulad po ng mga na unti-unti na po tong na natutuklasan, yung tulad po ng mga na nag-aalipin po na mga kabataan ng yung pong child labor, tapos yung early marriage, yung katulad na nangyari po sa Mindanao at sa iba po na unti-unti na po sila pong natawag po dito na unti-unti na naglalabasan, na nagbinibigyan na po ng hustisya, na pinapaalam po na kailangan na itigil po yung pagiging ano po nila masama, na lahat po na yung gumagawa ng yung sobrang kaganid na hindi na po talaga tawag po ba dito, yung nalilitis na po sila dahil po na sa ating pong pagsama-samang pagdarasal, yung pong mga taong yung pong masama na gumagawa po yun at na ating pong pinagdarasal lagi sa araw-araw, na nagkakaroon po na may mga tao pong nagiging daan upang mabuksan yung kanilang kaisipan na nagbabalik loob po sila sa pananalig at pananampalataya sa dakilang lumikha po. Yun lang po at marami pong salamat. Salamat po. Maaari po mag-share, Sister Nympha. Okay. Hindi pa naka-ready si Sister Nympha. Wala si Sister Nympha. Maaari si Doktora Marie. Naka-off ka, Doktora. Sa akin pong pagkaunawa, ang sinasabi ng Panginoon po is, kahit anong yaman ng isang bansa, kung punong-puno ito ng kasamaan at material na buhay sa material, kaya niya kaya niyang pabagsakin. Kumbaga, gagabayan niya sa pamamagitan ng parang gigisingin niya ang bansang iyon, o kahit sa tao na
sorry po na sobrang umaasa na lang sa material na bagay, ay kaya niya itong gisingin na manumbalik sa kanya. Para po yung kasabihan na kahit anong yaman mo, kahit anong ganda mo, anong talino mo, at anong sexy mo or what, kung wala ka sa Panginoon, wala ang buhay mo, walang saysay ang buhay mo. Kasi siya lang naman talaga yung siya yung totoong happiness. Siya lahat ang Panginoong Hesus talaga nagbibigay ng kapayapaan sa ating kaisipan at sa sandaigdigan. So, parang sinasabi niya to na rin sa atin na bilang manggagawa, huwag tayong manghinawa sa pag-akay. Kahit anong pagsubok o kahit anong sabihin sa atin, patuloy tayong tumindig at magtanglaw ng ilaw. Yun lang po. Salamat po. Maraming pong salamat. Hello na po. Baka gusto ni Doc, mukhang gusto ata ni Doc. Doc, gusto mo ba? Bago ka matulog. Alas 5 na. Wala po. Yung sinasabing Babylonia, yung mga sakim na tao, mga matitigas ang ulo. So, kumbaga kung sobra ka ng masama, talagang gigisingin ka at gigisingin ng Diyos para matauhan ka sa mga pinaggagawa mo. Ayun. Kasi may mga tao na gusto lang nila material na bagay, sumusunod lang sa mga ibang taong masama rin ang hangarin, gano'n. Hindi sila nagfo-focus sa Diyos. Ang focus lang nila yung trabaho, gano'n. Hindi yung gusto nila kayaman, ganyan. Parang wala na silang Diyos sa buhay nila, kaya naliligaw na nila. Yung Pakitang tao. Tapos yun, iba-iba na yung mga ugali nila. Kaya, ayun, dapat lagi silang gumabay sa Diyos. Yung magpagabay sila, hindi yung sa ibang tao na magagabay sila sa ibang tao na wala namang ka-Diyos sa kanyang sarili. Sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, wala yung Diyos sa kanya. Ba't siya gagabay doon? Di magliligaw lang siya. Gusto ng Diyos hindi nga na mapunta sa kanya. Salamat po. Salamat po. Balikan natin si Sister Nimpa. Hindi po. Magandang umaga po. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang at sa mahal na inang Diyos. Para po sa akin, kumbaga, tama po. Susugsugan ko na lang po yung mga sinabi niyo. Kumbaga, sa panahon po ngayon, darating po yung panahon na talagang yung lahat po ng kasamaan dito sa mundo na kung saan ay namamayagpag, kumbaga, kakalusin na po ng Panginoon na kung saan ang bawat isa po na nawawala sa landas ng buhay, kanya pong lilipulin at kanya pong pagkakaisahin at yung mga kasamaan nga po, yung mga puot, mga galit, at lahat ng mawawala na po iyon. Kumbaga, bagkus po yung nandalaytay sa atin o kumbaga aangat po yung kabutihan sa ngayon dahil nga po, sabi nga po ng Panginoon, kumbaga binigyan ng time para kumbaga siguro maranasan po yung mga ganun, pero binabawi na nga niya po yun para maging mabuti po ang lahat ng tao dito sa ibabaw ng mundo. At sabi nga po pagkakaisahin na po ang lahat at nang sa ganun po magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan at magsama-sama sa buhay na walang hanggan. Yan lamang po at marami pong salamat. Salamat po. Salamat po. Maaari po bang mag-share si Attorney Indira? Magandang
Magandang umaga po. Sa binigay po na tinapay sa araw na ito, ang sa lahat po na narinig ko doon sa mga naunang nagsabi, parang yun din po yung pagkakaintindi ko na ito po yung Babylonia po is nagre-represent ng kataasan ng tao at saka kataasan ng parang pag mayaman ka na, okay lang naman maging mayaman kung talagang pinaghirapan niyo po yun. Pero kung kayamanan naman na alam po nating nagmula sa hindi magandang pamamaraan, o di kaya kahit na po yung hindi na mayayaman na tao, yung mga ano lang po talaga, yung normal lang po na tao na masyadong mataas yung pagtingin sa sarili nila, masyadong ma-pride, tapos yung parang sa tingin na po nila wala na silang ginawang masama, Isinigang pa eh. to the point na po na nakakasakit na ng ibang tao or nakakaapak na po sila sa ibang tao. Darating parang ito po yung ibig sabihin ng Babylonia, na darating yung panahon na pabababain ka ng Panginoon. Hindi sa pinaparusahan ka, kung hindi para ipaalam sa'yo at binibigyan tayo nung time na magbago. Ipinaalam sa'yo na binibigyan ka ng pagkakataon na makita yung hindi tama yung dinodiyos mo or hindi tama yung ginagawa mo or nawawala ka lang po talaga sa landas na tama. Kasi before siguro napunta doon, nangarap lang po talaga yung mga kanya-kanya natin. Kaya nga lang po na tawag na punta lang po sa hindi tamang pamamaraan. Hindi kaya nakuha na natin yung gusto natin, yun nga lang po, nawala na yung pagpapasalamat sa puso natin at saka pagkilala sa mga nagtumulong sa atin para makuha kung ano man po yung mga minimithi natin sa buhay. Yun nga po, yung parang ang Babylonia na to is paggising sa atin ng Panginoon na ano, kung ano yung tama, kung ano yung dapat nating gawin para po magbalik loob sa Kanya. Pagkakataon natin na matama nga po matama yung perspective natin na hindi yung dinudiyos natin, hindi yung dinudiyos yung material na bagay or yung mga pride natin, hindi po yun yung tamang landas para po sa Panginoon. Ito na naman po nung sa last two to daddy, paragraph. Last two stanza. Pero parang naguguluhan po ako dito. Pero yung pagkakaintindi ko po is, kung tama nga po, is yung ito po yung sinasabi, mga hayop na may ilap ang maninirahan doon. Iniisip ko po, kung ito po ba yung mangyayari sa atin once nagisingin tayo ng Panginoon or tapikin tayo ng Panginoon at hindi natin siya pakinggan or hindi natin siya lingunin. Ito po ba yung mangyayari sa kabuuan natin kung hindi tayo maniwala or hindi tayo makinig sa tapik niya? So para mangyayari sa Kanya, mangyayari sa kabuuan po natin is tayo magsusolo ka na lang sa kung saan mang pedestal ilagay mo yung sarili mo. Magsusolo ka doon. Wala nang makikinig sa'yo, wala nang tutulong sa'yo. Andun ka na. Mag-isa ka doon. Wala kang kasama, kundi yung tagumpay mo na ikaw lang mag-isa. Yun po yung parating sa akin. Hindi nga lang po ako sigurado kung tama po yun, pero yun po yung parang pagkakaintindi ko po sa binigay ng Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po, Attorney. Si Attorney, pwede ba Attorney Nord? Oo po. Review na kasi.
Okay, magandang umaga po. Papuri po salamat po una't huli sa buong may kapal, sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Sa binigay pong tinapay sa umagang ito ay kinuha po sa Isaiah 13, 19 hanggang 22 po yung sa unang bahagi po, yung Babylonia, tama po yung pagkakalahan ng lahat, na ito po yung ating kabuuan, na pag kagaya ng yung pagtuturo nga po ng kanina sa panimula ng mga maestro, yung pagpapaalala po na yung ating mga kabuuan po, yung Babylonia na nasa ating kabuuan, na pag ito'y nakakalimot na ay dahil sa banal na pag-ibig ng pong may kapal ay tayo'y pinapaalalahanan, kumbaga ginugunaw or binibigyan muna ng tinatapik, kagaya ng nasabi ng partner ko, tinatapik at tinatawagan, binibigyan ng pag-aaral upang makilala or maunawaan natin yung ating kabuuan, kung saan po tayo nagkukulang, kung saan po tayo nagkakaroon ng yung kamalian po sa ating mga tinatahak na mga landasin. Kaya ito po yung ginagawa ng pong may kapal sa atin. Gugunawin po ito yung Babylonia sa atin, kagaya ng ginawa niya po daw sa tulad ng sa Sodoma at Gomora. So kung tatanggapin po natin ito ng maluwag sa ating puso, yung mga pag-aaral na binibigay sa atin ng pong may kapal, ay maunawaan po natin ito. Yung ating pong pagninilay-nilayan o pag-iisipan ng mas malalim, yung mga turo't aral niya, higit yung mga tinapay na walang libatura na lagi pong binibigay sa atin, ay sadyang maunawaan po natin na kung bakit po nga tayo ay dumaraan sa mga pag-aaral at sa mga pagsasanay. Kaya sa mga pag-aaral pong dumadaan, sa hindi pa po makaunawa, ibig sabihin ang pangunawa ay nasa mababaw pa lang, sabihin natin nasa titik o sa talinghaga, paminsan masasabi nga po natin na tayo'y hindi inintindi ng Panginoon po, so may mga ganong pagkakataon po, pero pag mas malalim po mas sigit na nating naunawaan ang mga buhay at diwa ng mga pagkain na binibigay niya sa atin, yung mga pag-aaral na ito, ay mas maunawaan at mas mabibigyan natin pahalagaan na sadyang ang pag-ibig ng pong may kapal ay talagang hindi maarok, hindi yung kanyang kabutihan ay hindi ba ma-measure, infinite love, na pag naunawaan po natin ito, yung mga pag-aaral ay tatanggapin natin ng buong puso sa atin, yung mga pag-aaral na magbibigay sa atin ng pagbabago, yung babaguhin yung ating kabuuan, ay mas sigit na nating siya papahalagahan. Maaaring masabi ko na hindi katulad ng dati na pag may dumarating talagang yung kaunawaan ba na masasabi natin na yung nagkakaroon ng tawag nito, yung paghahambing, sabi na paghahambing na bakit gumagawa naman ng kabutihan, bakit may ganito pa ring mga pangyayari na ganap, yung mga kagaya ng mga minimiti na hindi mahawak-hawakan, kaya yung marami pang mga konting paghihirap or yung mga pinagdadaan ng aralin nga po na nagbibigay kahirapan sa ating kabuuan. Pero ang katotohanan po nito ay naghihirap tayo dahil binabago nga po pala tayo, gaya ng lagi pong sinasabi sa atin, yung ginto ay dinadalisay nga po sa magitan ng mga sa init ba, yung sa pag-ano sa init na nadililisay ang bawat isang kabuuan, na higit na mas makita ang kabutihan ng bawat isa. Kaya ito pong tinapay ay sadyang pagpapaunawa po muli ng ating mga kalagayan ay mahalaga sa kanya.
kagaya ng sinasabi lang ng bawat isa, ay pinagkakaisa na po. Ibig sabihin, pinagkakaisa na ang ating mga kalagayan, yung ating sangkapin na hindi nagsisiganap or dati nating hindi maisaganap yung kabutihan sa isang bagay, ay binabago na po niya, pinagkakaisa niya na po, pinapapaunawa na po sa bawat isa na ang bawat isa nga po ay larawan ng pong may kapal. Ang kabutihan niya ay nasa bawat isang kabuuan. Kahit ito po ang aking natututunan, kumbaga, sa ilang taon ng pag-aaral natin dito, ito na po yung aking mas malalim na naunawaan sa mga pag-aaral at sa mga biyayang binibigay sa atin ng kabutihan ng pong Mekal ay hindi doon sa material na natatanggap ng bawat isa, kundi sa mga bagay na pangkalahatan, material at hindi man material, pero higit pa rin po sa mga bagay na hindi material, sabihin na po natin. Yung kapayapaan po, kapanatagan at yung pagkakaunawaan, yung banal na pag-ibig, yun po yung tunay na kayamanan na pinagkakaisa na po sa atin. Kaya dito po sa Napay muli, marami pong salamat, Panginoon, sa inyong paggabay po sa amin sa tuwinang kami nadarapa na nagkakaroon ng pagkalimot sa mga aralin, sa mga tagubilin, ay muli niyo po kaming ginigising. Maging sa akin kabuuan po, marami pong salamat sa mga pagising niyo po sa akin. Marami po akong mga pagkakamali na lagi niyo pong sa tuwin ay tinutupid. At ito po ay aking taos-puso mong tinatanggap yung pagbabago, yung banal na pag-ibig niyo po sa akin at sa amin pong lahat. Kaya muli, Lord, maraming salamat sa pagkakataon ito. Binabalik ko po ang pagpupuri pa salamat sa inyo po aming dakilang pong may kapal, dakila Ama, dakila Anak, at sa banal na Espiritu Santo, ganoon din po sa mahal na Inang Maria. Magandang morning po ulit. Magandang morning. Salamat po, kapatid na Joy. Magandang umaga po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Ama, sa dakilang Anak, sa banal na Espiritu Santo, diyan din po sa mahal. Pagkakaunawa ko lang po ay ito po isang muling pagpapaalala po sa atin na wala pong pipiliin o sisinuhin man po sa atin, maging marami man po tayong pera o wala po tayong malaki. Basta po wala po sa ang hindi po nakakapit sa kanya o nananampalataya po sa kanya ay pinapaalalahanan po na lahat po tayo ay darating po sa punto na kaya po niyang kunin ang lahat ng binigay po niya sa atin. Kaya po, dapat po natin kahalagahan or sa buhay o bigyang paano po ba ito? Ilagay po natin sa isip po natin na ang pinaka-importante po sa atin ay ang pagmamahal o pag-guide po niya sa atin. Kahit malakit na po din siguro yung material dahil po nasa sanlibutan po tayo, hindi tayo makaka-survive kung wala yun. Bagkus po, lagi po natin isipin na mas importante po sa atin or mas kailangan po natin ang may kapayapaan at paggagabay po niya sa atin. Kaya po, lagi po natin isipin na kailangan po tayong maging magkaroon po tayo ng laging sapat na oras para makita po natin ang mga bagay-bagay na dapat po natin pagtuunan at hindi po ibigay po natin yung mga ating natutunan or natanggap po, ipamahagi po natin. Nang sa gayon po, kahit pa paano po, meron po tayong nagawang tama. Bagkus po, alam naman po natin na kahit po meron tayong nagawang tama, hindi po natin alam o sigurado kung bilang yun na maliligtas po tayo. Kasi lahat nga daw po ay siya po ang magsasabi kung tama po ang ginawa natin. Yun lamang po, binabalik ng kapurot. Pasalamat sa dakilang sa dakilang sa gawin din po sa mga. Salamat din, kapatid na Joy. Sister Lydia. Ako po yung salamat sa taas, sa dakilang Ama, sa dakilang sa banal na Espiritu Santo. Dahil pagkakaunawa po ang leon
na makaturing ng isang tao lang meron pong tawag pinakalatagod hiyas, tinatawag na parangal para sa kanya. Pag meron kang training sa iyong kalagayan, tunay mo na po talaga wala tayong matitira sa liwanag. Dahil nga po, ang kaharian natin ay ang sarili lang natin. Dahil nga, alam natin, meron tayong mga alam tayo sa powerful, sa lahat. Kaya nga po, ultimo ang natawag na nag-aalaga sa atin. Ay tayo po dahil nga, kung hindi naman po tayo gagawa ng kabutihan, talaga po hahantong tayo po sa pagkakas na talagang matutulungan na lahat ng ating gawain. Pero nawa po, sa ngayon naman pong panahon, talagang laganap po ang mga turong akal. Nawa po, talagang kaunawaan, may apply sa sarili. Para na sa ganun, magkaroon talaga ng tulungan ang mga bawat kalagayan. Dahil sa ganun po, malaman po natin po ang ating mga gagawin o maging ating salita o gawa. Ito po ay hindi kaya sa ating kausap o sa ating tapos maging sensitive tayo sa damdamin ng iba. Para lang sa ganun at gagawin ang kaisipan natin dapat kasi willingness at kapapit at sa punto sa wakas. Tapos pag-asa na magkaroon sa iwan sa kanilang puso at isipan. At sa ganun po yung at tayo po bilang isang magagawa, tayo po inaatasan. Mahirap, parang iisipin mo parang posible, pero wala nga daw hindi magagawa sa Panginoon para sa karamihan magagawa natin. Kahit tayo ay walang pera, kaya sabi natin, mahalaga sangkap sa mundo. Hindi naman bumaba ang para pinanggit about sa patuloy sa salapi. Pero ako pero harinawa, dumating din sa kanila yung paunawa na talagang totoo kung ano man ang kailang talagang kasi kailang nila sa Salamat po. Papuri sa dakilang Ama, dakilang Anak, Banal na Espiritu Santo. Ganun din po sa mahal na Ina. Ang tinapay na pinagkaloob sa inyo ay isang paalala na sino mang ang mamay-ari o nagpapahalaga sa kinang ng lupa o yung himo ng laman ay hindi ito mapagyayamanan o hindi ito mapaghaharian ng kapayapaan at kapanatagan. Kaya sino man ang humahalay ng kalikasan o sa kanyang mga kapatid, umaapi o umaabuso sa kanilang kaunawaan o kayamanan o kapangyarihan, ay darating ang panahon na sinabi nga ay may iiwan sila sa gitna ng Hades. Huwag na nga itong mangyari sa sino man, bagkus ay magbalik loob sa buong may kapal.
Ang sabi nga, ang Babylonia ang pinakamarilag sa mga kaharian. Kung ang yaman ng pagkalupang ito ay binibihis ng isang katauhan at ito ay ginagamit niya na siya ay makapag-nilang, makapag-api ng kanyang kapwa-tao. Kailanman hindi mananahan sa kanya ang kapayapaan at kapanatagan. At doon laging mananahan yung mga hayop o yung mga, sabihin natin, yung pag-uugali ng isang katauhan na hindi niya makita kung ano ang kanyang kaugalian o yung kanyang inaasal sapagkat nalalambungan siya ng kanyang kapangyarihan o yaman na nasa kanyang kabuuan. Kaya hindi mananahan sa kanya ang kapanatagan at kapayapaan. At sino man ang magpapastol sa kanya o mangangaral sa kanya kung hindi niya ito bibitawan ang sangkalupaan na hindi niya nga mauunawaan ang kanyang kinalalagyan. Manahan doon ng mga maiilap na hayop, mga kwago na laging nakatitig kung saan o malalaking mata na hinahanap ang kanyang dapat hanapin at hindi niya ito makita. Ang atungal na mga hiyena ay mga hayop na sumisigaw kahit man ang isang kabuuan na hindi niya ibinabalik ang kanyang pananampalataya sa dakilang liga. Kahit man humiyaw siya, kahit siya lumuhuman ang kanyang kabuuan, sa paghingi ng pagpapala ng puwang may kapal, ay hindi niya ito mawiwika sa isang kababaan ng kalooban. Bagus lagi siyang nakahiyaw at kanyang tinig ay piyaw lang itong marinig ng puwang may kapal. Kaya ang mga tore na inilalagay ng isang katauhan o yung kanyang kataasan, kapag ito'y hindi niya ito binigyan ng puna at pansin, ang toring ito na kanya itinindig, ang kanyang tinatag, ay ito'y buho at magkakaroon ng kawakasan ng isang kabuuan. Na huwag na nga mangyari sa isang kalagayan na ang kanyang kabuuan ay hindi niya makita, hindi niya maunawaan ang mga bagay-bagay na narito sa pangkalupaan. Kung hindi niya isusuko ang kanyang mga bitbitin o daladalay, kung hindi siya hingi ng patawad sa kanyang pagkukulang sa puwang may kapal, ay hindi niya makikita ang kanyang landasin at manatili ang kanyang hiyaw na hindi ito mauuligyan ng dakilang liga. Kahit anuman ang kanyang pagsigaw, sa gitna ng kawalan ay hindi ito makakarating sa buong matapal. At diyan, sabi niya ay mayroong paalala sa lahat at bawat isa na huwag nang dumating ang wakas ng isang kabuuan na hindi makabalik sa buong matapal. Huwag dumating ang huling hininga na hindi siya nagbabago. Sapagkat ito'y paalala sa lahat at bawat isa na kailangan ang lahat at bawat isa ay magbalik loob sa puwang may kapal. Magkaroon ng kapanatagan sa kanyang paghahayag ng mabuti, pagpapala sa mga nangangailangan ng mayroong matapat na paglilingkuran. Na sabi nga yun ay paalala sa atin sa bawat isa na hindi na magtatagal ang Babilonian. Kung ang isang kabuuan ay nandoon sa kapalaluan, darating na ang kanyang hudyat. Ang wakas na yan, ang kanyang kapangyarihan ay hindi magtatagal na. Ito ay paalala. Sino man sa mga nilalang ng dakilang lumikha na ang akala niya siya na ang pinakamakapangyarihan, siya na ang pinakamalakas. Darating ang panahon na iyan. Sapagkat ito'y binigay niya, ito'y isang babala sa lahat at bawat isa na ang kapalaluan, ang kanyang pinaiiral, ang pagiging asal, hayop
na kanyang ginagawa, darating na ang oras na yan. Kaya ito ay paalala sa lahat at bawat isa na tayo ay magbalik loob, magbago, gumawa ng kabutihan na mayroong katapat na paglilingkuran at ang banal na pag-ibig ng Poong May Kapal ang siyang laging nahayag sa bawat sanggabuan mula ngayon at magpasawalang dahil. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po.